Then nakaisip po kami na magnegosyo ng barbecue lang po na nagsimula lang po sa halagang 750 pesos na ang aking hangad lang po ay kahit pang-ulam or pang-merienda ng aking anak, mga anak. Ako si Lynn Purig, ang may-ari po ng JD's Barbecue and Sizzling Food Station dito po sa Lite. Simula po kami noong ikatlong taon ng pandemic po. Bali, dalawang taon na po kaming walang kinikitang mag-asawa. So, namroblema po kami, financial po. So, hindi ko po sukat akalain na hindi ko namamalayan na ito pala yung magiging sentro ng kabuhayan namin. Unti-unti po, tinatangkilik po kami ng mga tao hanggang sa halagang 750 po ngayon po, halos namamalengke na po kami ng halos 30K every night po, every day po. Nagsimula po sa puro barbecue lang po, then hanggang sa dinagdagan na po namin ng mga lutong ulam. Hindi po bababa every night ng 21 na putahe po. Ang mga bestseller po namin is bulalo, sisig, lechon kawali, lechon paksiw, dinakdakan, mga ganun po. Mula po sa dating 1 kilo bawat putahe, ngayon po halos ang total po ng lahat po ng putahe namin sa barbecue is 100 kilo po. Hindi po bababa sa 100 kilo po. Per day? Per night po, per day Per po night. yun. Bali po ang ginagawa ng mga manggagawa ko ng barbecue every night, every day po is for 30,000 pesos na barbecue. Nag-start po sila 8 a.m. to 5 p.m. pero paglampas po ng 5 p.m. nag-overtime pa po sila hanggang 10 p.m. po. Ngayon po kasi yung iba absent dahil maulan sa iyo. Umaabot po sila ng 20, lahat-lahat po. Pero yung ngayon po, yung naka-duty ngayon is nasa 10. Iba pa po yung nasa bahay po na gumagawa ng barbecue. Kaso may mga tao ba doon na gumagawa? Yes sir, doon pa po sila yung mga pang night shift po na nag-overtime para sa paggawa po ng barbecue. Ano naman? Then meron po kaming tatlo po. Ang aming bulalo recipe is 99 pesos per order. Pero only rice na po yun with free soft drinks. Only sabaw din po, with sabaw na yon. Mula sa kare-kare, sisig, lechon kawali, lechon paksiw. Halos lahat po ng maliban lang po sa bulalo is 89 pesos, only rice and free soft drinks na po. Hindi naman po kami nagkakaproblema about doon kasi sumusunod po kami sa tamang oras. Pag sinabi nilang 30 ka maglatag, pwede na po yun. Kailangan sundin mo. Alas 5 po nag-i-start na po silang maghakot. Dito papunta ng pwesto, mga gamit. Tapos mga 6, mag-set up na po sila. Then 6:30 operation na po. Ang masasabi ko sa mga katulad kong gustong mag-business or kasalukuyang nagbi-business na po na nawawala ng pag-asa kasi minsan po matukmal, minsan okay naman, wag lang po kayong sumuko. Kasi po kung susuko tayo, hindi natin malalaman sa dulo kung magiging success ba tayo or magiging bigo pa rin. Basta wag natin isipin na tayo ay kikita ng malaki. Basta ang gawin lang po natin is yung makapag-serbisyo tayo sa ating mga customer ng magiliw, yan, ng maayos. Yun lang po, para wag mong isipin na laging gusto kong kumita ng ganito, gusto ko ganito yung kita ko. Wag yung kita yung isipin mo, basta i-enjoy mo lang na nagsiserve ka sa mga customer mo, then ibabalik sa'yo ng mga customer mo, ng mga taong tumatangkilik sa'yo, yung ipinapakita mong kabutihan sa kanila yun. Doon mo na makikita yung pagiging success mo. Pero ang pagnenegosyo po is, hindi mo makikita yun ng 1 taon, 2 taon. Kailangan paghirapan mo muna. Bibilang ka ng taon bago mo mararamdaman yung eto na, yung nagbubunga na ng maganda, yung pinagpaguran. Basta wag lang sumuko, tuloy lang. Kapag bumulusok ka, bangon uli, yun lang, huwag kang susuko. Kasi pag sumuko ka, hindi mo malalaman sa dulo kung magiging success ka ba talaga. So, bata pa lang ako, tinuturuan din kami ng mga magulang ko, lalo na ng mother ko, na ganito mag-business, ganito ganon mag-business. Kailangan matuto ka mag-business para kahit wala kang trabaho, kaya mo mabuhay.
parang hanggang sa nung nakilala si Ma'am Diwata, parang nakita ko sa kanya yung dating sinasabi ng mother ko na kailangan sipag at tiyaga, yan, matutong maghintay. Yan. Parang naaalala ko sa kanya yung mga sinasabi ng mother ko.